Hi guys, me Kuya Joel, isa pong BEC member, no? BEC dahil tayo ay taga-simbahan. So, ang ibig pang isang sabihin niyan ay isa akong MPS o munting pamayan ng simbahan dahil tayo ay nasasakop sa isang maliit na pulutong ng simbahan. Tayo yung sinasabi madalas na nasa laylayan. Kaya ang BEC o ang MPS ay iisa lang, no? Ito po yung tatalakayin natin sa oras na ito at paliwanag ko sa inyo yung anim na kahulugan o madali nyo maintindihan kung bakit mayroong BEC o MPS sa ating simbahan. Una, ang BEC ay isa itong maliit na pamayan ng Kristiyanong kadalasan ay mga mag-anak. Isang pamilya lang. Isang buong pamilya. Like for example, kami, isang buong pamilya kami na nagkakaisa sa isang layunin, no? Pag nagsimba kami sama-sama, walang naiiwan. So ayan, mula sa akin, sa asawa ko, at sa tatlong anak ko. Ganun din naman, may mga kapitbahay din kami, no? Na maliliit din sila na dapat din namin akayin papunta sa simbahan. So ganyan lang kasimple yung ibig sabihin ng BEC, nag-uugnayan. So yung pangalawa, sama-samang natitipon sa paligid ng salita ng Diyos. Ito na yung sinasabi ko na sama-sama nagtitipon sa Diyos at sa Eucharistia. Saan yung matatagpuan? Sa Misa. Sapagkat noong tayo ay binyagan, ay tayo ay nakibahagi sa buhay ni Kristo. Malinaw naman po sa atin yun. Nung bininyagan tayo, ay tayo ay bininyagan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. No? At buhay Kristo. Buhay Kristiyano. Buhay espiritual, tanging magpapaalab, magpapaningas, nito ay ang salita ng Diyos. At pagtanggap natin kay Jesus, mismo sa banal na Eucharistia. So, automatically, doon mismo ang pinakapunod dulo niyan o perspective, ang Misa. So, dyan kami nag-uugnay-ugnayan. Pangatlo, nakabuklod sa kanilang kora. No? Pag nandun kami nasasakop sa isang kora o isang paring itinalaga sa aming simbahan. Sila kasi yung sa English na ito yung the Holy Spirit configured then to Christ so that they are able to act in the person of Christ. So sila yung yung katuwang ni Kristo, no? Mga alagad noon at sila na ngayon yan, yung mga pare. They have given the spiritual gift upon their ordination. Dahil nga sila ordained, sila yung may karapatan mamuno at mamahala sa amin. That prepares them to fulfill the mission, salvation to the end. Ayan lang po yun. Pangatlo na. Pang-apat, kilala ng mga kasapi ang bawat pangalan. So, ibig sabihin, ang MPS o BEC ay dapat nagkakakilanlan. No? Hindi lang sa kanilang pagtingin, bagkos sa kanilang mga pangalan. So, yun po yung ugnayan niya. Number 5, nagbabahaginan at nag-aalahaning material, spiritual. So, involved din. Para talaga isang pamilya, no? Kung ano yung ulam doon sa iba, sa kapitbahay, parang naaamoy mo. Ibig sabihin nun, minsan, kailangan din natin na makiisa. No? Hindi lang tayo nag-iisnaban. No? Ganyan yung tinutukoy ng BEC. Yung damdamin, isipan, lahat ng sumasampalataya, di tunturing nino man na sarili niya ang kanyang mga ari-arian. No? Ito medyo matindi. No? Para bang malapit na talaga. Kung hindi pa, ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan, nagpapatotoo, sa muling pagbubuhay ng Panginoong Jesus. Ito ay binuhos ng Diyos ang kanilang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nadarahop sa kanila. Sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang mga lupa, bahay, may pinagbibilan, ay binibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangailangan ng bawat isa. So mayroong pamunuan, yung kora, yung ating pag-aalay, habang tayo naghahandog sa simbahan, nagkakaisa tayo, no, na may bahagi rin nito sa iba. So okay yung mangamba, okay mabahala kung saan napupunta ang iyong pagkaperahan. So parang ganun yan, teamwork. O parang biyayaan naman tayo ng Diyos sa magitan ng mga pari. Ang mga pari naman ay magiging pinuno natin para magbahagi naman para sa iba. So, yung pang-anim, ito yung may pananagutan sa bawat isa. Sapagkat, hinahalin tulad tayo bilang isang simbahan, iisang katawan, si Kristo at siyang ulo.
Yan ha, simple lang yon. Kaya ang bawat isa ay mahalaga. Diba? Isang puno, siya ang sanga, no? Tayo ang bunga. So ganyan dapat nakakapit tayong mga sanga sa puno upang magkaroon tayo ng bunga. Lahat ay pantay-pantay at dahil bahagi tayo ng isang katawan, meron tayong pananagutan sa bawat bahagi, sa bawat isa. So yun lang po yung ibig sabihin ng BEC na madalas hindi naiintindihan, no? Basic Ecclesial Community sa madaling salita ay munting pamayanan ng simbahan na tayo nasa laylayan, no? Nasa isang baba, pero tayo yung pinakadulo ng ugat, no? Ang sako pa rin tayo, hindi tayo pwedeng mawala. So may dalawang ginagawa ang BEC para mas maintindihan natin to, no? Yung dialogic o dialogic, ang ibig sabihin niya nag-uusap. Nagpupulong, regular, nagtatalakayan ng kalagayan ng buhay. Sa pamamagitan ito, nabubuo ang kanilang matatag na ugnayan. Pwede itong tawagin yung tinatawag na sambahaginan, nagba-Bible study. No, madalas makikita niyo sa mga kapatid natin sa charismatic, sa mga ibang komunidad, pero nakaangkla sila sa simbahang Katoliko. That is dialogic. May mga manggagawang tinatawag upang magbahagi. Minsan naman, participative, hindi lahat marunong magsalita, nahihiya, hindi lahat marunong. Meron naman mga talents, no, na pwedeng i-share. O, participative, pwedeng nakikilaw sa mga kasabi, hindi lamang sa talakayan o sa bahagi ng pananaw, kaalaman, kundi sa masigit sa sama-samang pagkilos batay sa bunga ng kanilang disyong nabuo sa talakayan. Ibig sabihin, hindi lahat pare-pareho tayo ng talent, no? May mahusay magsalita, may malalakas ang loob, pero may mga mahina man loob, pero mahusay naman mag-pray in a simple way. Mayroon namang mahilig sa mga music, sa mga sounds, sa mga sound system. Yan ay kasakop na rin ng BEC, no? Kasi kung wala rin yung mga yan, di para tayong batingaw na umalingaw-ngaw lang, di ba? Kumbaga teamwork talaga. So wala ditong tapon. Lahat tayo ay nagkakaisa na mapanatili ang ating presence sa Panginoon through the mission of church sa pamamagitan ng mga apostolic sa pagpapalawak nito sa atin. At until now na tayo ay nandito na sa mundo na ito nating ginagalawan. So yan lang po. Sana po naintindihan nyo yung malinaw na pagkakaintindi natin sa BEC o munting pamayan ng simbahan. So ako, ikaw ay BEC. Kahit sino ay BEC. Magandang gabi po, magandang araw o tanghali sa inyo lahat.